Isa ka rin ba sa mananaya ng loto? Isa ka rin ba sa milyon-milyong tao sa Pilipinas na nag-aasam na maging mayaman? Lahat naman siguro ng tao sa mundo ay nagnanais na yumaman. Minsan pa nga ay nananaginip na lang ang tao na siya ay mayaman. Buti na lang na sa kanyang panaginip siya ay naging mayaman. Maraming mga paraan ang ginagawa ng tao upang makamit ang kanilang pangarap na maging mayaman. Ika nga ng iba, hindi ka yayaman kung ikaw ay trabahante lamang. Maliban na kung ikaw ay isang masikap na negosyante. May mga paraan na ginagamit ang ibang mga kababaihan, nag-aasawa ng mga foreigner, sumasangkot sa mga iligal na aktibidades. Ang iba ay nagbabakasakali sa loto. Viral ngayon sa mga social media ang isang mananaya ng loto na di umano 20 beses na nanalo sa loob lamang ng isang buwan. Mapapasana all ka na lang sa resultang ito. Can you imagine? 20 beses. Ibig sabihin, 10 araw lang sa isang buwan ang hindi mo napanalunan. Sa report ng GMA, isiniwalat ni Senate Committee Games and Amusement Chairman na si Raffy Tulfo na totoo nga ang naturang balita na merong tao na 20 beses na nanalo sa loto sa loob ng isang buwan at ang ebidensya ay hindi basta-basta, hindi gawa-gawa sapagkat pinagbasihan ni Raffy Tulfo ang report o listahan mismo na isinumiti ng PCSO, listahan na kung saan nakatala ang mga nanalo. Tumambad ang isang tao hindi na pinangalanan, 20 beses nanalo sa loob ng isang buwan. Tumaas ang kilay ng karamihan at nagsasabing, sana ako rin. Marahil ikaw na nanunood ngayon ay hindi makapaniwala sa balitang ito. Subalit, ito ay may katotohanan. Sumagot naman ang pamunuan ng PCSO at sinabing, bukas ang opisina ng PCSO para magsagawa ng imbestigasyon. Nang interbyuhin ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles tungkol sa isyong ito, sinabihan siya na bagamat transparent ang PCSO dahil nagsumiti sila ng mga pangalan ng winners ng PCSO, subalit katakataka raw na merong 20 beses na nanalo sa loob ng isang buwan at isang tao lamang ito. Sumagot naman si Mel Robles. Ayon sa kanya, kung ang jackpot ang pag-uusapan, yung bang malakihang premyo ay wala raw nangyayaring ganyan. Ipinaliwanag ni Robles na hindi raw ito 642, 648 o kahit ano paman. Ibig sabihin, hindi ito yung malakihang mga premyo na nananalo ng 20 beses sa loob lamang ng isang buwan. Ayon kay Robles, posible daw na may tao talaga na mananalo mahigit pa nga sa 20 beses sa loob ng isang buwan dahil hindi lang naman daw jackpot ang palaro ng PCSO. Meron silang tinatawag na 3D, 4D, 5D. Ipinaliwanag rin ni Robles na ang mga taong nanalo sa loto ay pwedeng mag-claim sa opisina mismo ng PCSO kung ang premyo ay mahigit 10,000. Pero kung below 10,000 naman ay pwede naman itong i-claim sa mga outlet ng loto. Dagdag pa ni Robles, bago raw siya malagay sa PCSO ay ganyan na raw ang kalakaran. May mga tao daw na nagki-claim na nanalo ng loto kahit na hindi siya mismo ang nanalo. Ibig sabihin, meron siyang representative dahil may ibang mga taong nanalo, wala namang ID at kinukonsider naman ito ng pamunuan ng PCSO. Matagal na raw itong nangyayari kaya posible na may mga taong nagki-claim na iisang tao lamang subalit marami ang mga nananalo. Pero hindi ito pwede sa jackpot sapagkat kung jackpot ang napanalunan, kinakailangang personal talagang mag-claim ang taong nanalo, dala ang mga dokumento na kinakailangan ng PCSO. Binigyang linaw ni Mel Robles na posible talaga na merong tao na 20 beses na mag-claim sa loto, subalit hindi 20 beses na nanalo. Ulitin ko mga kaibigan, ang pahayag ni Mel Robles, pwedeng merong isang tao na 20 beses na mag-claim kahit hindi siya ang nanalo. Pinag-utusan lamang. Dagdag pa ni Mel Robles na meron nga silang listahan din na mahigit pa sa 20 beses na nag-claim ang isang tao.
at isusumiti raw nila ito kung kinakailangan. May problema rin sa pahayag ni Mel Robles dahil kung sasabihin nating utusan lang ang taong ito upang mag-claim sa mga tunay na nanalo, lumalabas na ang nanalo ay malapit sa nag-claim or kaya nasa lugar lang nila mismo ang laging nananalo. Posible rin na itong 20 beses na nag-claim siya rin mismo ang nanalo. Kaya napakalaking palaisipan ito para sa kampo ni Senator Tulfo. Hindi raw ganyan ang nangyayari sa loto noong unang mga panahon pa. At ngayon sa ating panahon na electronics na ay napapadalas ang napakaraming nananalo at same person pa. Hinala tuloy ni Senator Tulfo, pwede bang manipulahin ang resulta ng mga draw? Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, posible ba na pwedeng manipulahin ang resulta ng draw ng loto? At maisingit ko na rin ang tanong ito, tumataya ka ba ng loto? Ilang taon ka na bang tumataya ng loto? Naranasan mo na bang manalo